Mga kababayan, isipin mo ito. Naglalakad ka pa uwi galing trabaho, madilim na, walang katao-tao, at dumaan ka sa gilid ng isang malaking puno ng balete. Maya-maya, may naamoy kang usok, pero wala namang nagsisiga, walang sigarilyo, at walang jeep na dumaan. Bigla kang nilagnat pagka-uwi, hindi na makakain, at parang may mabigat na nakadagan sa dibdib. Sabi ng matatanda, tinurukan ka ng kapre ng usok. Nakakatindig balahibo, hindi ba? Ako si Ka Elias, at ngayong gabi, sabay-sabay nating sisilipin ang kwento ng isang kakaibang sakit, ang tinatawag na spiritual sickness, na ayon sa paniniwala, nanggagaling sa nilalang ng kabubatan. Welcome sa ating channel, Ka Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala. Dito, lahat ng mga kwento ng kababalaghan, mga alamat na kinalakihan natin, at mga paniniwalang hindi matibag ng panahon, ay ating binubuhay muli. Kaya kung mahilig ka sa mga kwento ng tikbalang, aswang, kapre, o mga misteryo sa gubat ng Pilipinas, nasa tamang lugar ka. Ngayong gabi, hahati-hatiin natin sa 4 na bahagi ang paksa na ito. Una, ang kapre bilang nilalang ng usok at puno. Ikalawa, paano nagkakaroon ng spiritual sickness dahil sa mga bawal at kasunduan ng mga ninuno. Ikatlo, mga personal na karanasan at kwento ng mga nakaranas na. At ika-4, paano natin ito tinitingnan sa modernong panahon at ano ang maaaring kahulugan nito sa ating kalusugan at kultura. Simulan na natin ang unang bahagi. Kung bata ka sa probinsya, malamang narinig mo na ang kwento ng kapre. Malaki, mabalahibo, nakaupo sa puno, at palaging may hawak na tabako. Ang kapre, ayon sa alamat, ay isa sa mga nilalang na nakatira sa malalaking puno gaya ng balete, santol at mangga. Hindi daw sila basta nananakit, pero kapag nainsulto mo o napakialaman ang tinitirahan nila, siguradong may kapalit. May isang matandang kwento mula sa Bulacan. Ayon sa mga lolo at lola, may batang palaging dumadaan sa ilalim ng isang lumang balete. Mahilig siyang magsipol at magtapon ng bato sa puno. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, may naamoy siyang makapal na usok. Akala niya ay may nasusunog pero wala siyang makita. Pag-uwi niya, bigla siyang nanghina, nilagnat, at hindi na makatayo. Ang sabi ng albularyo, tinurukan siya ng usok ng kapre. Kung mapapansin niyo, laging kasama sa imahe ng kapre ang tabako. Ang usok daw nito ay hindi lang pang-trip, kundi isang paraan para ipakita ang galit o displeasure. Kaya kapag may naamoy kang usok sa gitna ng kakahuyan, magdasal ka na lang, huwag kang tumawa o mang-asar, at huwag mong sisipulin ang paligid. Ang mga matatanda rin palaging may paalala. Kapag dadaan ka sa isang lugar na may malaking puno, magpaalam ka muna. Kahit simpleng tabi-tabi po, ay malaking respeto na. Kasi ang paniniwala, hindi lang kapre ang nandoon. May mga duwende, tikbalang, at iba pang nilalang. At kung hindi ka marunong gumalang, baka hindi ka lang turukan ng usok, baka mas malala pa ang mangyari. Pero tanong, bakit usok? Bakit hindi suntok, kagat, o sakmal? Para sa mga ninuno natin, ang usok ay simbolo ng espiritu. Hindi mo nakikita ang pinagmulan pero nararamdaman mo ang epekto. At kung totoo man o hindi ang kapre, ang mensahe malinaw, may mga bagay na hindi natin nakikita pero dapat nating igalang. Sabi nga ng isang lola sa Batangas, ang kapre, hindi yan basta nagpapakita. Pero mararamdaman mo yan. Kapag biglang bumigat ang hangin, kapag naamoy mo yung tabako, at kapag parang may matang nakatingin sa'yo mula sa taas ng puno. Doon mo malalaman na hindi ka nag-iisa, sabi ni Lola Iska. Kaya kung sakaling makadaan ka sa isang madilim na kalsada, may malaking puno, at bigla mong naamoy ang usok, tandaan mo ang mga bilin ng matatanda. Hindi lahat ng laban ay dapat salubungin. Minsan, ang pinakamalakas na proteksyon ay respeto. Mga kaibigan, yun ang unang bahagi ng ating kwento tungkol sa kapre at ang misteryo ng usok na nagdudulot ng sakit. Sa susunod na bahagi, tatalakayin naman natin kung paano nagiging spiritual sickness ang mga ganitong karanasan at bakit ito nakaugat sa mga paniniwala ng ating mga ninuno. Kung nagustuhan niyo ang unang bahagi, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-save ang video na ito para mapakinggan niyo ang kasunod. Dahil ang susunod na kwento, baka mas lalo kayong kilabutan. Sa unang bahagi, pinag-usapan natin ang kapre at ang usok na nagdudulot ng biglaang pagkakasakit. Ngayon naman, masisilipin natin kung bakit tinatawag itong spiritual sickness at ano ang kinalaman ng ating mga ninuno dito. Kapag sinabing spiritual sickness, hindi ito simpleng sipon, lagnat o ubo. Ang paniniwala ng matatanda, ito ay sakit na hindi kayang ipaliwanag ng doktor. Parang may espiritu na dumapo sa katawan mo. Ang sintomas, biglaan. Ngayon malakas ka, mamaya nakahiga ka na lang at nanginginig.
Walang gamot sa botika, kasi ang kailangan mo ay ritual o dasal mula sa albularyo. Sa probinsya, may mga kwento ng mga batang bigla na lang nagkakasakit matapos maglaro sa ilalim ng malaking puno. Ang sabi ng mga magulang, nakalimutan nilang magpaalam. Ang spiritual sickness kadalasan daw ay parusa. Parusa dahil hindi mo nirerespeto ang mga lugar na may bantay, o kaya ay hindi ka marunong sumunod sa mga bawal. May kwento mula sa Quezon. Isang binata raw ang umihi sa ilalim ng puno ng mangga. Kinabukasan, nagsuka siya ng dugo at nilagnat ng ilang araw. Wala namang nakita ang doktor, pero nang ipatawag ang albularyo, sabi niya, napagtripan daw ng kapre, kasi dinumihan niya ang tirahan nito. Sabi nga ng albularyo na si Mang Teban, hindi lahat ng sakit galing sa katawan. Minsan, galing yan sa espiritu. Kapag hindi mo nirerespeto ang mga nilalang sa paligid, sila mismo ang magpapaalala sa'yo, sabi ni Mang Teban. Kung tutuusin, may dalang aral ang mga kwento ng spiritual sickness. Una, ito ay paalala ng respeto. Kapag may mga bawal, hindi ito basta gawa-gawa. May dahilan kung bakit sinasabi ng mga lola na huwag magsipol sa gabi, huwag mag-ihi sa puno, o huwag dumaan ng hindi nagpaalam. Ang lahat ng ito, nakaugat sa paniniwala na may mga hindi nakikitang nilalang na dapat nating igalang. Ikalawa, ito ay tungkol sa ugnayan natin sa kalikasan. Kung mapapansin, ang mga spiritual sickness kadalasan ay nangyayari malapit sa puno, bundok, ilog o kuweba. Ibig sabihin, ang mga ninuno natin, matagal nang naniniwala na ang kalikasan ay may sariling espiritu. Hindi sila basta namumuhay, kundi binabantayan nila ang lugar na tinitirahan nila. Pangatlo, ang spiritual sickness ay nagsisilbing babala. Kapag may nagkasakit dahil sa usok ng kapre o dahil sa hindi pagrespeto, nagiging aral ito sa buong baryo. Nagsisilbing paalala na may mga hangganan ng tao, at hindi tayo ang hari ng lahat ng nilalang. Isipin nyo, mga kaibigan, kung wala ang mga paniniwalang ito, baka mas grabe ang pang-aabuso natin sa kalikasan. Baka lahat ng puno ay puputulin, lahat ng ilog dudumihan, at lahat ng bundok babakbakin. Pero dahil may takot sa spiritual sickness, natuto ang tao na igalang ang paligid. Sa Bicol, may isang alamat tungkol sa batang babae na palaging pumupunta sa gubat para maglaro. Hindi daw siya nagpaalam sa mga puno at palaging sumisigaw at naghahagis ng bato. Isang araw, hindi na siya nakauwi. Nang matagpuan, mahina na siya at hindi makapagsalita. Sabi ng albularyo na pag-initan daw siya ng kapre. At mula noon, ang mga bata sa baryo ay hindi na naglalaro ng walang paalam. Mga kaibigan, mapapansin ninyo, ang kwento ng spiritual sickness ay hindi lang tungkol sa takot. Isa itong paraan ng ating mga ninuno para magturo ng respeto at disiplina. Para bang invisible guardrail. Hindi mo nakikita pero alam mong nandyan para gabayan ka. Kaya ang kapre sa pamamagitan ng usok ay parang nagsisilbing guro. Nakakatakot pero may dalang aral. Kapag hindi mo siya nirespeto, may kapalit. At kung marunong ka naman makipagkapwa, ligtas ka. Kung titignan mo, mga kaibigan, ang konsepto ng spiritual sickness ay hindi lang basta pamahiin. May kaugnayan din ito sa ating mental at emotional health. Halimbawa, kung ikaw ay lumaki na tinuruan ng lola mo na huwag sisipol sa gabi dahil baka may kapreng magparamdam at ginawa mo pa rin, tapos bigla kang nilagnat, automatic ang isip mo na parusahan ka. Ang takot na yon nakakaapekto rin sa katawan. Para bang yung mismong paniniwala ay nagiging totoo dahil sa lakas ng ating isip. Sabi ng isang guro sa anthropology, ang mga alamat ay hindi lang kwento, ito ay paraan ng kultura para disiplinahin at protektahan ang tao, sabi ni Ma'am Ruth, isang propesor sa Maynila. Tingnan natin. Kapag may mga bawal, gaya ng huwag kang mag-ihi sa puno, huwag mong tatawanan ang malalaking balete, huwag kang basta tatapak sa damuhan sa 10 oras ng gabi, may double purpose yun. Una, para hindi ka mapahamak sa mga hayop o insekto. Pangalawa, para hindi ka maparusahan ng mga espiritu. May isang kwento sa Pangasinan. Si Mang Julio, matanda na siya nung kinuwento niya ito. Bata pa daw siya, mga 10 years old, at mahilig maglaro sa ilalim ng puno ng santol. Isang beses, tinamaan niya ng bato ang puno kasi gusto niyang pabagsakin ang bunga. Kinagabihan, nilagnat siya at hindi makakain. Ang mga magulang niya nag-alala at dinala siya sa doktor pero wala daw makita. Kaya dinala siya sa albularyo. Doon, nagdasal, nagsiga ng insenso at nag-alay ng konting pagkain sa puno. Kinabukasan, gumaling siya. Sabi ng albularyo, pinagalitan ka lang ng bantay. Humingi na siya ng paumanhin para sayo. Kung iisipin mo, kahit anong relihiyon meron tayo ngayon, dala-dala pa rin natin ang respeto sa mga hindi nakikita.
Kasi ang spiritual sickness, kahit parang pamahiin lang, may dala itong paalala, maging mapagpakumbaba. May isa pang kwento galing naman sa Iloilo. Isang lalaki raw ang uminom ng alak sa ilalim ng puno ng mangga, tapos nilasing-lasingan pa. Ginamit niyang lamesa ang ugat ng puno. Kinabukasan, hindi na siya makabangon. Ang katawan niya mabigat at parang tinusok-tusok ng karayom. Pinatawag nila ang albularyo at nag-alay sila ng manok sa ilalim ng puno. Pagkatapos ng ritual, gumaan ang pakiramdam ng lalaki. Dito makikita na ang spiritual sickness ay hindi lang pisikal, kundi pati moral lesson. Kasi ang sinasabi ng mga matatanda, huwag kang bastos. Hindi lang sa tao, kundi pati sa paligid mo. At eto pa. Ang spiritual sickness daw ay hindi basta-basta gumagaling kung hindi mo kikilalanin ang pagkakamali. Kaya madalas may kasamang dasal, alay o pamamanata. Kumbaga, hindi lang physical healing ang kailangan, kundi reconciliation. Kung tutuusin, mga kababayan, kahit modernong panahon na, may mga kwento pa rin ng spiritual sickness. Halimbawa, may mga driver na dumadaan sa madidilim na kalsada na may balete, at biglang masakit ang ulo nila, sumasakit ang tiyan, o hindi makahinga. Kapag dumiretso sila sa simbahan o nagdasal, gumagaan ang pakiramdam nila. Ang iba naman, kumukonsulta pa rin sa albularyo. Makikita natin na malalim ang ugat nito. Kasi sa kultura ng Pilipino, hindi hiwalay ang katawan at espiritu. Magkasama sila. Kapag hindi mo nirerespeto ang espiritu, naapektuhan pati ang katawan. Mga kaibigan, yan ang mas malalim na pagtingin sa spiritual sickness at kung bakit ito nakaugat sa paniniwala ng ating mga ninuno. Hindi lang ito basta pamahiin, kundi paalala ng respeto, disiplina, at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Sa puntong ito, hindi na lang tayo asa sa alamat at sabi-sabi. Marami sa atin, lalo na yung lumaki sa probinsya, may kakilala o kamag-anak na nakaranas ng biglaang pagkakasakit matapos makasalubong ang isang nilalang sa puno. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang ilan sa mga pinaka-nakakakilabot na testimonya. Unahin natin si Aling Marites mula sa Nueva Ecija. Bata pa daw siya noon, mga around 12 years old. Mahilig siyang sumama sa mga pinsan niya na naglalaro ng taguan sa gabi. Isang gabi, nagkubli siya sa likod ng malaking puno ng santol. Habang nakatago, may naamoy siyang usok na matapang, parang tabako, pero wala namang tao sa paligid. Pinilit niyang huwag lumabas, pero bigla siyang nahilo at napaupo. Kinabukasan, hindi na siya makatayo. Nilagnat siya ng halos 4 na araw, at ang sabi ng albularyo, tinurukan daw siya ng kapre ng usok. Gumaling siya matapos magsagawa ng alay ng itlog at bigas sa ilalim ng puno. Kung hindi ako pinadapuan noon, baka hindi ko natutunan ang respeto sa mga puno, sabi ni Aling Marites. Ikalawang kwento, mula naman kay Rodel, isang tricycle driver sa Quezon. Gabi na raw noon at pauwi siya, nadaan siya sa isang madilim na kalsada na may balete sa gilid. Bigla daw siyang nakaramdam ng parang may humihigop sa kanyang dibdib. Kasabay nito, naamoy niya ang matapang na usok na parang galing sa nasusunog na dahon, pero wala naman. Pagdating niya sa bahay, nanginginig siya, nilagnat at hindi makakain. Nang pumunta sila sa doktor, wala raw makita. Pero nang dinala siya sa herbolaryo, binasahan siya ng orasyon at pinausukan ng insenso. Ilang oras lang, gumaan daw ang pakiramdam niya. Kung hindi ko naranasan yon, hindi ako maniniwala. Pero ngayon, alam kong totoo ang sinasabi ng matatanda, sabi ni Rodel. Ikaw ba, naniniwala ka na kaya ng isip natin gumawa ng sakit, o may espiritu talagang sangkot dito? Ikaw na ang bahalang humusga, pero heto pa. Sa Bicol naman, may isang kwento ng estudyanteng si Jenny. Umuwi siya mula eskwela, at dahil shortcut ang daan, dumaan siya sa gubat. Habang naglalakad, naamoy niya ang usok. Akala niya may nagsisiga ng basura, pero wala siyang makita. Kinabukasan, nilagnat siya ng malala. Ang katawan niya, hindi maipaliwanag ng doktor kung bakit nanghihina. Sa albularyo lang siya nakahanap ng sagot. Pinagsabihan siya, napadaan ka sa daan na may bantay. Nagalit sa'yo kaya ka nagkasakit, sabi ni albularyo Mando. Gumaling siya matapos magdasal at magpausok ng mga dahon. Kung papansinin mo, lahat ng kwento may common signs. Una, biglaan. Walang warning. Ngayon malakas, bukas mahina. Pangalawa, may amoy ng usok o tabako. Pangatlo, hindi gumagaling sa ordinaryong gamot, kundi sa ritual o alay. Ang spiritual sickness, mga kaibigan, hindi lang basta physical. Sabi ng mga nakaranas, may kasabay itong takot at anxiety. Parang may mabigat na presensya na nakadikit sa'yo.
Yung iba nga, ikinukwento na habang may sakit sila, nananaginip sila ng higante o nilalang na nakaupo sa puno, nakatitig sa kanila. At kapag gumaling na, parang nagkaroon sila ng bagong pagtingin sa kalikasan. Sabi ni Tatay Berto mula Pampanga, noong bata ako, nagkasakit ako ng ganoon. Akala ng nanay ko mamamatay na ako. Pero nung nag-alay kami ng kanin at dasal sa ilalim ng puno, gumaling ako. Doon ko natutunan na huwag mamaliitin ang bilin ng matatanda, sabi ni Tatay Berto. Mapapansin mo rin na may social effect ang mga kwentong ito. Kasi kapag may isang nagkasakit dahil hindi nagpaalam, lahat ng bata sa baryo natututo. Nagiging collective memory siya. Nagsisilbing warning na kahit modernong panahon na, may mga bagay na hindi natin dapat isawalang bahala. Kaya ang mga kwento ng mga nakaranas ay mahalaga. Hindi lang ito simpleng horror story. Isa itong cultural reminder. Na kahit hindi natin nakikita, hindi ibig sabihin na wala. Kung iisipin mo, mga kaibigan, napakaraming variation ng karanasang ito sa iba't ibang probinsya. Kahit iba-iba ang lugar, pare-pareho ang pattern. Halimbawa, sa Negros Occidental, may kwento ng isang magsasaka na si Nestor. Isang gabi, nagtabi siya ng kanyang kariton sa ilalim ng malaking punong akasya para magpahinga. Habang nakahiga, naamoy niya ang matapang na usok ng tabako. Sa una, inisip niya baka may dumaan lang na naninigarilyo, pero nang tumingin siya sa paligid, wala. Kinabukasan, hindi na siya makatayo sa sobrang panghihina. Ang sabi ng asawa niya, parang nawalan siya ng lakas bigla, at kahit anong gamot, walang bisa. Dinala siya sa isang albularyo at sinabihang humingi ng tawad sa puno. Nag-alay sila ng kape at tabako sa ugat ng puno, at makalipas ang isang araw, nakabangon si Nestor. Parang tinanggal yung bigat sa dibdib ko, sabi niya. Sa Samar naman, may isang kwento ng teacher na si Liza. Habang pauwi siya galing eskwela, napadaan siya sa tabi ng punong balete na madalas iwasan ng mga bata. Nasa isip niya, modernong tao na siya at hindi siya naniniwala sa ganun. Dumaan siya ng walang pag-aalinlangan, pero habang naglalakad, may naamoy siyang matinding usok. Hindi siya pinansin at dire-diretso lang. Pag-uwi, nilagnat siya ng 2 linggo at halos mawalan siya ng boses. Ang sabi ng mga kasama niya, dinala siya sa doktor pero walang makitang sanhi. Nang pumunta sila sa isang albularyo, sinabi nitong pinagalitan daw siya ng bantay kasi nagmalaki siya. Doon ko na-realize na kahit hindi mo nakikita, dapat marunong kang gumalang, sabi ni Liza. May isa pang kwento mula sa Laguna. Si Junjun, isang kabataan na mahilig sa barkadahan. Minsan, nag-inuman sila sa ilalim ng punong mangga. Nagkatuwaan silang magbitaw ng mga biro at mura habang nakatambay. Kinabukasan, si Junjun nagkasakit ng matindi. Hindi makabangon, nilagnat, at may mga pasa sa katawan na hindi niya alam kung saan nanggaling. Nang pinatingnan, walang medikal na paliwanag. Ang albularyo nagsabi na naparusahan daw sila dahil sa kawalang galang. Kaya ginawa nila, nag-alay sila ng pagkain at nagdasal ng dasal panalangin. Pagkatapos nun, unti-unti gumaling si Junjun. Mga kaibigan, mapapansin nyo na kahit iba't ibang panahon at henerasyon, umiikot sa iisang tema ang mga kwento, respeto. Kapag hindi mo nirerespeto ang mga lugar na may bantay, nagkakaroon ng kapalit. Ang sakit na dulot ng usok ay hindi lang pisikal na karamdaman, kundi simbolo ng babala. Pero may isa pang aspeto na nakakakilabot. Sabi ng iba, habang sila ay may sakit, nakakapanaginip sila ng higanteng nakaupo sa puno, naninigarilyo, at nakatitig sa kanila. Ang iba naman, nakakarinig ng boses sa panaginip na nagsasabing, huwag mo na ulitin. Kapag nagising sila, tuloy-tuloy ang lagnat. Pero pagkatapos ng ritual ng albularyo o pag-aalay, nawawala ang panaginip at gumagaling sila. Kaya hindi lang katawan ang tinatamaan, kundi pati isipan at emosyon. Nakakaramdam ng takot, ng pagkahiya at ng pagsisisi. Kaya nga, kapag gumaling na sila, nagbabago rin ang ugali nila. Mas nagiging maingat, mas nagiging magalang, at mas may takot sa kalikasan. Sabi ng isang psychologist na nakausap ko sa isang panayam, ang mga ganitong kwento ay maaaring psychosomatic. Dahil sa matinding takot at paniniwala, nagre-react ang katawan. Pero hindi rin natin dapat maliitin ang cultural at spiritual aspect nito. Kasi para sa mga nakakaranas, totoo ito, sabi ni Air Jose. At dito natin makikita ang kakaibang katotohanan. Hindi na mahalaga kung ang sakit ay gawa ng kapre o gawa ng isip. Ang mahalaga, nararamdaman ng tao ang epekto at totoo sa kanya ang karanasan. Mga kaibigan, kaya mahalaga ang mga testimonya. Kasi sila ang tulay ng mga sinaunang paniniwala papunta sa modernong henerasyon.
Kung wala ang kanilang mga kwento, baka matagal nang nawala ang mga alamat. Yan ang mga tunay na karanasan ng mga taong nakaranas ng spiritual sickness matapos daw silang turukan ng usok ng kapre. Nakakatindig balahibo pero sabay may aral. Mga kaibigan, sa tatlong naunang bahagi, narinig natin ang alamat, ang spiritual sickness, at ang mga kwento ng mga mismong nakaranas. Ngayon naman, tatanungin natin, paano nga ba ito nakikita sa modernong panahon? May paliwanag ba ang siyensya sa tinatawag na tinurukan ng kapre ng usok? Una, tingnan natin sa aspeto ng medisina. Ang ilan sa mga sintomas ng spiritual sickness tulad ng biglaang lagnat, panghihina, at pagkahilo ay maaaring sintomas ng viral infection, heat stroke, o sobrang pagod. Pero ang kakaiba, madalas ito nangyayari kasabay ng isang karanasang nakakatakot, halimbawa, naamoy ang usok, nakaramdam ng bigat sa dibdib, o nakarinig ng mga kakaibang tunog. Para sa mga doktor, posible itong psychosomatic illness, ibig sabihin, sakit na nagiging totoo sa katawan dahil sa matinding takot o paniniwala. Sabi nga ng isang doktor na nakausap ko sa Maynila, kung naniniwala ang isang tao na may espiritu na nagparusa sa kanya, mararamdaman ng katawan niya ang epekto. Pwedeng tumaas ang lagnat dahil sa stress response, pwedeng manghina ang katawan dahil sa sobrang anxiety, sabi ni Ealina. Pero tanong, bakit pare-pareho ang mga kwento sa buong Pilipinas? Bakit halos lahat ay tungkol sa puno, usok, at biglaang sakit? Dito pumapasok ang aspeto ng kultura. Ang mga ninuno natin, naniniwala na ang kalikasan ay may espiritu. Kaya lahat ng bawal, lahat ng ritual, at lahat ng paalala, nakaugat sa respeto sa kalikasan. Kapag may nagkasakit, hindi lang ito problema ng katawan, kundi paalala sa buong komunidad. Kung susuriin mo, parang environmental rule na rin ito. Kasi kung hindi ka matatakot sa kapre, baka abusuhin mo ang puno, putulin mo ito basta-basta, o sirain ang paligid. Pero dahil may paniniwala na bantay ang puno, natuto tayong maging maingat. Kaya kahit hindi mo ramdam, pinoprotektahan ka rin ng ganitong paniniwala. Ngayon, sa modernong panahon, marami na ang nagsasabing alamat lang ito. Pero kahit hindi ka naniniwala sa kapre, hindi mo maikakaila ang aral. Kasi ang respeto sa kalikasan, respeto sa paligid, at respeto sa hindi mo nakikita ay mahalaga pa rin hanggang ngayon. May mga kabataan ngayon na nagsasabing, baka metaphor lang ang kapre. Yung usok na nagdudulot ng sakit ay pwedeng simbolo ng polusyon, ng stress, o ng mga bagay na hindi natin napapansin pero naapektuhan tayo. Isang uri ng kwento para ipaalala na may mga bagay na invisible pero totoo ang epekto. At kung titingnan mo, ganito rin sa ating buhay. Minsan, hindi mo nakikita ang problema, pero ramdam mo ang epekto. Hindi mo nakikita ang stress, pero bumabagsak ang katawan. Hindi mo nakikita ang sama ng loob, pero sumasakit ang dibdib. Kaya ang kwento ng kapre at usok ay hindi lang folklore, kundi paalala na dapat nating pakinggan ang katawan at respetuhin ang ating kapaligiran. Sabi ng isang kabataan na nakausap ko, kahit hindi na ako naniniwala sa kapre, natutunan ko pa rin ang respeto sa kalikasan dahil sa mga kwento ng lola ko. Kaya hindi ko tinatawanan ang mga ganun, sabi ni Carlo, isang estudyante sa Quezon City. At dito nagtatagpo ang alamat at modernong paliwanag. Hindi mahalaga kung totoo bang may kapre o wala. Ang mahalaga, ang kwento ay buhay, at dala nito ang aral na hindi dapat mawala. Mga kaibigan, ang misteryo ng tinurukan ng kapre ng usok ay nananatiling bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Isa itong halimbawa ng kung paano nakikipag-usap ang ating kultura sa atin gamit ang mga kwento para ipaalala ang respeto, takot, at disiplina. Mga kababayan, natapos natin ang 4 na bahagi ng misteryong ito. Simula sa kwento ng kapre, hanggang sa spiritual sickness, mga totoong karanasan, at modernong paliwanag, nakita natin na ang lahat ay nagtuturo ng isang bagay, respeto. Respeto sa kalikasan, respeto sa hindi nakikita, at respeto sa mga paniniwala ng ating mga ninuno. Kung nagustuhan niyo ang ating paglalakbay ngayong gabi, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito para mas marami pa ang makaalam ng ating mga alamat, misteryo, at paniniwala. Ako si Ka-Elias at ito ang Ka-Elias, alamat, misteryo, at paniniwala. Hanggang sa muli, mag-ingat sa paglalakad sa gabi, magbigay galang sa kalikasan, at huwag kalimutang magdasal kapag may naamoy kayong kakaibang usok.